Tayo muna ay manalangin, panandalian. Father in heaven, Lord, we thank you for another day of thankfulness, another day of worship, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. Lord, we entrust to you the rest of this time together sa aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin po ang mga aralin o Diyos upang maging gabay sa paghanda ng bawat isa sa darating na DOH Massage Licensure Examinations. Maraming salamat, Panginoon. Inangkin namin ang katugunan namin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We are going to continue with our study for today, and ang ating topic is we are going to discuss the respiratory system. Okay. Bago tayo magpatuloy, nais ko lang na magkaroon tayo ng kaunting exercise, no? Ang gawin natin, focus tayo sa ating sa mga sarili. Sabayan nyo ako sa aking gagawin, no? Una sa lahat, huminga tayo ng malalim. Inhale. Exhale. Pakiramdam mo yung pagpasok ng hangin mula sa iyong ilong patungo sa iyong mga baga hanggang sa pinakaliit-liitang silula ng iyong katawan. Inhale. Exhale. Marahil sa tingin ninyo, ito ay napakasimpleng gawain, ngunit dapat nating tandaan na ang bagay ng paghinga ay napakahalaga para tayo ay mabuhay. Kaya ngayon sa araw na ito ay sabay-sabay nating o tayo maglalakbay sa medyo masalimuot ng kaunti, no, na topic ng tinatawag nating respiratory system. Ano ang respiratory system? Paano ito makapagbibigay ng mahalagang kaunawaan, no, sa kahalagahan po ng pagkakaroon ng isang malusog na pangangatawan? How to maintain even a healthy lifestyle. Evelyn, nakikita mo na yung slide? Ay, I'm sorry. Si Evelyn siya pang tinanong ko. Sorry, Evelyn, na. Marisol, nakikita mo. Maling natanong ko eh. Delikado pag sinabi ni Evelyn, siya nakikita ko na siya. Himala na yun. Okay. Si Marisol, nakikita mo? Eileen, okay na si Eileen. There you are, tulad nung sinabi natin kanina, at tayo ay andito na, no, sa bahagi ng pag-aaral natin ng respiratory system. In the past, napag-usapan na natin yung mga buto, mga muscles, and the other topics, no? So dito ngayon, gusto kong unawain natin ano nga ba ang respiratory system. Ano yung nagagawa ng respiratory system sa katawan ng tao at gaano ito kaimportante? Una sa lahat, ang kanyang definition ay this is a collection of organ and tissues in our body that enables us to breathe. No, ito yung mga organ at mga tissue na nagbibigay sa atin ng paraan ng paghinga. Okay. And pangalawa, it allows us to take in oxygen. Saan ito manggagaling? Ito ay manggagaling sa hangin, sa environment, and release the carbon dioxide. Ano naman yung carbon dioxide? The carbon dioxide is a waste product in the body's metabolism. Ang pinagsisimulan nito ng carbon dioxide na ito ay ang cell, no, yung ating selula. Kasi ito ay may ano siya, no, mayroon siyang fuel, may pagkain siya, nagpa-process siya, and then naturalmente meron din siyang mga waste, mga output or products. So yun po ang carbon dioxide na kailangang i-expel sa katawan ng tao. The main components of the respiratory system are as follows. We have the nose, and then the mouth, no, the throat, the windpipe or the trachea, down to the lungs and the small sacs. No, ang tawag sa mga small sacs na ito ay alveoli. Just to have a better appreciation ng ating topic for today, talakayin natin yung mga learning objectives. So, ano yung mga learning objectives? We have 3. No? Number 1 is for you to understand the structure
and the functions. Ano yung struktura, no? Saan magsisimula down to the respective individual functions of the organs, no? Yung component ng ating respiratory system. Pangalawa, ma-explore natin yung mga, although just a little, about the respiratory disorders. Actually, in fact, isa lang, no? Isang disorder na pwede nating ma-relate, no, sa ating gawain bilang mga massage therapists. Okay. At ang pangatlo, ma-assess din natin yung ating kalusugan pang respiratory, no, sa panghinga, and then papaano natin mapanatili, no, magkaroon ng maintenance, ika nga, no? So yun yung tatlong tingnan natin. We will try our very best to capture within the day. Again, as I've been telling you in the past, medyo mahaba, very lengthy ang discussion na ito, but we would try to capture this topic within a day. Okay, ang galing nyo, no? Okay. So ang susunod naman, ano naman yung mga bagay, we mentioned about the structure. So ngayon tingnan natin, no, gusto kong silipin natin kung ano yung iba't ibang struktura ng ating respiratory system. Otherwise, kung as I said kanina, kung hindi nyo makikita itong illustration na papakita ko sa inyo, you could watch this sa ating YouTube channel. Okay. So there are mainly dalawang uri ng respiratory tract. We have what we call as the upper respiratory tract. This is the upper respiratory tract and also the lower respiratory tract. Okay, so ano yung kanyang composition? In this illustration, makikita natin, una sa lahat, yung entry point ng hangin is the nasal or the nose, no? This is the nasal cavity. Ito yung open part ito na saan pumapasok yung hangin, and then it goes down to the pharynx, no? So ito yung pharynx na yan. Okay, and then sasaglit siya ng konti sa larynx, and then tutungo sa saan? Bababa na siya, no? Dito sa may trachea. So the trachea is the also known as the windpipe, no? Ito yung tubo na to na talagang dito na dumadaan yung hangin, and then tatama siya, tutumbok siya sa bronchi, no? So ito yung bronchi. Okay, and then yung maliit na bahagi niyan, bronchioles ang tawag, and then naturalmente yung lungs, no? So yun yung pinaka composition nung ating both the upper respiratory tract and the lower respiratory tract. So ang susunod naman ay tulad nung nabanggit natin kanina, this is another illustration na makikita natin yung upper and lower respiratory tract. This is the nose again, the nasal coming here, and then the pharynx, and then yung ating voice box which is the larynx, and then there you go, the windpipe or the trachea, the bronchi, and the bronchioles. Okay, so yung dalawa to, no, mas kompleto na yung baga niya. Kanina kalahati lang po yon. Okay, ang susunod naman ay pag-usapan naman natin, no, kasi andito naman tayo, pag-usapan naman natin yung later on, by the way, yung the process of yung breathing mechanism, ika nga. Pero gusto ko lang tingnan natin yung diaphragm. So the diaphragm is the one that is located here. And the diaphragm is what we call as parang accessory organ, no? Hindi naman talaga siya main player, pero siya ay tumutulong sa ating paghinga, no? Papaano po siya tumutulong sa paghinga? Siya po ay naging instrumental sa pagpasok ng hangin at even pag-expel ng hangin. So this is how it looks, no? Kapag ang tayo ay humihinga, no? Tayo nag-i-inhale, this is how the diaphragm looks, no? So makikita natin ito, yung diaphragm, ito yung diaphragm na yan, no? If you notice here, ayan, ito yung parang flat na part dito, no? This is a muscle, at yun yung kanyang yung image. If it pulls down, kapag bumaba yung diaphragm na yan, pumapasok yung hangin, no? So nagkakaroon ng
vacuum, tapos pumapasok yung hangin. And the moment we exhale, no, naglabas tayo ng carbon dioxide, ng hangin na may carbon dioxide, bumabalik siya sa kanyang talagang ayos, no. So nagre-relax yung diaphragm, ganun yung ayos niya. Ano, bumabalik siya sa kanyang ayos. So that is how it works. Kapag tayo ay huminga, ito na yun, no, yung pag-usap natin tungkol sa process of yung breathing mechanism. Kapag tayo huminga and the diaphragm goes down, it pulls down, pumapasok yung hangin. And what type of air that comes in? It's an oxygen, di ba? And then the moment we exhale, no, as we can see here, yan yon, no, bumabalik siya, no, nagno-normalize yung ayos ng diaphragm, and then na-expel yung hangin. At anong uri ng hangin yon? Ito yung carbon dioxide. Ulitin natin, yung carbon dioxide is a product of the metabolism process, no, na nangyayari sa ating selula. Okay. So yun yung ating tatandaan dyan. Now, there are two types of ventilation, ika nga, no? Yung process ng ventilation, yung paghinga, may dalawang uri daw na process po yun. And the number one is what we call as the pulmonary ventilation. Okay. So the pulmonary ventilation, this is a type of ventilation o uri ng paghinga na nangyayari doon sa ating lungs, no? Sa lungs natin, no? Ito para kumbaga sa to, yung bigger picture po ito, no? Wherein ang main player dito yung muscles na nasa ating mga sa ating lungs, no? Na nakapalibot sa ating lungs. So you can see here, ito yung mga muscles na to, yan yon, no, bahagi po yan doon sa pulmonary ventilation. The next one is yung alveolar ventilation, no. Pag sinabing alveolar, ito na yung pinakamaliliit na mga air sacs. This is an air sac, you can see here, okay, na kung saan nagaganap yung tinatawag natin na gas exchange. Okay, gas exchange. So dito yung pagdaloy ng dugo dito yung nagkakaroon ng transformation, di ba? Yung dugo na oxygenated, na may oxygen, and then actually dito na nauna muna yung deoxygenated, no, yung carbon dioxide. So dito may itong tinatawag sa English na gas exchange, no, dito nangyayari. So pagkatapos niyan, mabilisan po yun, no? Nagpapalitan ng carbon dioxide, papasok si oxygen, and then pag na-process si oxygen down, kung maalala ninyo sa ating talakayin sa respiratory system, yan na yun, no? Sa circulatory system, pagka-oxygenated, babalik na sa saan? Babalik na sa puso yung dugo. Okay? So for our purposes, ito yon, yung pinakamalinggit na dito nagkakaroon din ng paghinga, no? Dito nagkakaroon ng alveolar ang tawag doon, yung paghinga, no? Kita na natin yung mga iba't ibang bahagi, and as we said kanina, nahati sa dalawa yung ating respiratory tract. We have the upper respiratory tract and the lower respiratory tract. Okay, so ito yung dito natin nakikita yung kabuuan ng paghinga ng tao, and then kung papaano ito nakakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan, tuloy na tayo, no. Nadaanan na natin kanina yung ibang bahagi ng ating upper respiratory tract. As we said, we have the nose, and then we have the pharynx, and then there it goes. Bumaba na tayo sa lower respiratory tract, na kung nasa matatagpuan natin yung of course yung esophagus and the larynx, and then back down to the trachea, and then the bronchioles and the bronchi. Okay, so ang sunod na titingnan natin dito ngayon, of course, yung sa lungs na ito, makikita natin, katulad ng binanggit natin kanina, when it comes to the lungs, nandito yung mga pinaka-air sacs, no, na kung sana dito nagaganap yung yung tinatawag natin na gas exchange, wherein nagkakaroon ng interplay yung ating
yung dugo natin na pumasok dito na deoxygenated, and then na-replenish yan, no, natanggal yung carbon dioxide, and then na pumasok na yung oxygen, no. So then after which dumidiretso na siya sa ating sa ating puso, no. So dito sa part na to. And then of course yung tinawag na natin kanina na ito na yung tinatawag na respiration, no, the breathing. But again, yung breathing na yan, meron siyang tinatawag na nasa level ng lungs, and then meron siyang tinatawag na nasa level ng alveoli. Okay, the smallest air sacs. Okay, so nabanggit natin kanina, nakita natin dun sa illustration na we have the diaphragm. This is a major muscle for respiration. Hindi talaga sa main player, but ang kanyang ginagawa ay malaking tulong sapagkat siya yung nagdadala ng hangin at siya din yung nagpupush ng hangin palabas sa ating sa ating mga baga, no, sa pamamagitan nating ilong. So there you are. And then ayun, na pag-usapan natin yung ventilation, the process of ventilation. Okay, meron tayong ventilation na nangyayari dito sa ating lungs mismo, kaya ang tawag dito ay pulmonary, no? Pulmonary ventilation sa ating baga mismo. And then the other one is the alveolar, no? Yung sa illustration natin kanina, it's an air sacs, maliliit nun, malilinggit po siya na mga na mga ang tawag noon, para siyang mga butas na mga maliliit na kung saan naggaganap yung tinatawag natin na gas exchange. So there you are. Ayan. Okay, so ito yung dalawang process of inspiration. In case lang you might encounter sa exam sa DOH, dalawa yung ating process of breathing, no? This is the inspiration, pagpasok ng hangin, and then ito yung expiration. Hindi ito yung expiration na namatay, Pero dito, for our purposes, ito ang ibig sabihin na expiration dito, ito yung process ng paghinga at pag-expel, no, or paglabas ng hangin na mayroong kakibat na carbon dioxide. Yan. Okay. O yun. So, ngayon, ano yung pinaka-process ng respiratory system? No, ano yung pinaka-proseso niya? Makikita natin dito, marami siyang ako mismo nagulat ako kasi I just came to find out na may mga iba pa pala siyang mga functions, no, dito sa respiratory system. The first thing here that we can find is the breathing process and mechanics. Ito na yun, no, yung kaninang paghinga natin, yung ating inspiration, saka yung expiration. Ito yun, no, nagaganap yun dito. Ang susunod na function niya na nabanggit na rin natin kanina, yung gas exchange na nagaganap doon sa alveolar level, no? Doon sa pinaka malinggit na bahagi ng ating baga. Ayun. Ang isa dito ngayon ito medyo hindi ko lang masyado naunawaan na maigi nung araw. Well, I was trying to review my notes kanina. Ang isa sa function na nagagawa pala ng ating respiratory system is yung pagpasok na notice niyo dito sa ilong natin. 'Di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng ng kulangot. Yung kulangot na yan yung mga that could be harmful particles, no? So anong ginagawa ng ating ilong? Sinasala niya yan, no? Kaya nga nagkakaroon nga tayo ng kulangot, no? And ang pagsala na yan yung buhok na nasa ating ilong, no? It's also known as the nasal hair. Okay? And then may kakibat siyang mucus, no? So tinatrap nila yung pumapasok na mga particles upang ito ay hindi dumiretso doon sa ating baga, no? So napakaganda, no? Napakaganda yung ginagawa niya. And another thing, ito rin, no? Medyo hindi ko masyado na appreciate nung araw. Ang isang ginagawa din ng ating respiratory system ay tumutulong din siyang i-control yung body temperature. If you remember in our study about the integumentary system, 'di ba? Kinakailangan 35 degrees centigrade yung ating normal, no? The body temperature para ma-maintain, no, na maging malusog yung mga internal organs natin. So, one of the help or the big help that our respiratory system could do is i-regulate niya yung
ating body temperature sa pamamagitan ng pag-exhale natin, ika nga rito, is nagkakaroon ng yung init na nasa loob ng katawan ay nailalabas sa cooler surroundings, no? So yun yun yung magandang nagagawa ng ating respiratory system, no? Parang may cooling effect, no? May cooling effect, no? Parang air condition. No? So nagpuproduce siya ng cooling effect. Okay? So ulitin natin, ito yung main functions ng ating respiratory system. Number 1, tulong siya, no, sa breathing process natin, yung sa process ng ating yung breathing mechanism, ika nga, inspiration, expiration, and then dun sa gas exchange, no, pag-eliminate ng mga carbon dioxide at pagpasok ng oxygen, at ganun din, no, sa immune system, no, yun yung natin, no, sa ilong natin. Kaya pala pagka tayo ay, napansin ko yan like sa Manila, no, to those among you na sa Manila ngayon, when I used to stay there in Manila, kapansin-pansin, kapag namamasyal ka, lalo pumupunta ka ng Quiapo, di ba, napakadaming tao, napakausok, lahat yon. Maya-maya, for all you know, no, nag-accumulate na yung kulangot mo. So yun ay because of the dust particles and other harmful particles na sinasala ng ating ilong, no, sa pamamagitan ng ating nasal hair. And then yung regulation ng body temperature. So yan yung mga dapat nating tandaan when it comes to the functions of the respiratory system. Okay. Ngayon, gusto ko namang talakayin natin yung ano ba yung mga masasabi nating respiratory disorders, no? Marami po yan dito, makikita natin mamaya, but I would like just to zero in dito sa respiratory order na mayroong kinalaman sa pagmamasahe, wherein we could use massage as a form of intervention. So what are those? Number 1, pneumonia. Okay, pneumonia. So ano yung pneumonia? 'Di ba? Sa Tagalog tawag natin diyan pulmonya. Okay. The pneumonia is an acute respiratory infection which affects the lungs. Ito ay infection na nakakaapekto ng ating baga, no? And then pangalawa, bronchitis. This is an infection of the main airway of the lungs, no? Kaya ang ibig sabihin nun ay ito ay patungkol ito sa pag-inflame ng bronchi, no? Yung bronchi, ito yung daluyan ng ating parang main airway ito sa ating baga na kung saan dumadaan po yung hangin. Okay? And then yung pangatlo naman, makikita natin dito is the asthma. This is a condition in which airways narrow and swelling may produce extra mucus. So yung sa illustration natin, makikita natin dito nagaganap yung narrowing of the airway. Kapag hindi na masyadong makadaloy na maayos yung hangin, yun yung isang dahilan nagkakaroon ng asthma attack. Okay? Asthma attack. So, like what I said kanina, among all these three, actually 4 ito, pero lang ako sa tatlong respiratory disorders. Among these 3, yung asthma lang ang pwede nating gawa ng intervention using our massage technique. Okay? Sino nakakaalam doon? Di ba? Yung sa mga anak natin, no, sa mga bata, kapag yung hirap silang huminga, di ba ang ginagawa ng magulang, tinatap niya yung likuran. Okay? So ganun din sa ating sa atin kapag ang ating pasyente ay mayroong asthma attack. It could help alleviate, no? It could help lessen yung yung tawag niyon, yung breathing difficulty, no, yung kahirapan na paghinga. Okay? So the rest hindi natin 'to magagawa ng paraan kasi it has something to do with na mga microbial infections na 'to eh. Okay? Kaya ang pinakamaganda lang dito yung sa asthma, meron tayong nagagawa, no, may pakinabang yung ating masahe. Okay? So there you are. Ngayon, gusto ko naman talakayin natin patungkol naman sa respiratory health and maintenance. Okay, napakahalaga po nito eh. Alam niyo bakit? Kasi ito yung tulad sinabi natin, mahalaga na maayos yung pagdaloy ng hangin sa ating katawan.
You will find that out later. Una sa lahat, okay. Okay. Ang sabi rito, para ma-maintain natin yung maayos na kalagayan ng ating paghinga, no? Kinakailangan nating i-avoid ang paninigarilyo. Okay? So, ayun na yun, no? Because we already know na kapag I think lahat naman tayo nakakaintindi, sa paninigarilyo kasi, ang talagang nabibiktima dito ay yung baga, no? I don't know if you have seen the packets of the cigarettes sa ngayon, di ba? Meron silang nilalagay doon na mga graphic images kung ano nangyayari sa baga ng tao kapag siya ay naninigarilyo. Okay? Ang karaniwan na medyo parang mamula-mula, napapalitan na siya ng kulay na maitim, no? Because of the nicotine na bumabalot na sa mga baga. Okay. Pero alam niyo mga kaibigan, ang mahalaga dito is maunawaan natin kung ang smoking is dangerous. Equally dangerous din po, yung tinatawag natin na second-hand smoke. Okay? So ano po yung second-hand smoke? Ito yung hangin o yung hangin ng usok. Ito yung usok mula sa naninigarilyo na nalalanghap ng mga hindi naninigarilyo. Ulitin ko. Ang second-hand smoke or secondary smoke ay isang uri ng usok mula sa naninigarilyo, no? Pagbuka niyang ganon, yun nakikita na sa illustration na to. Ito secondary smoke na to. Okay? Mas delikado din po pala to, no? Sabi po ng mga experts, delikado po ito para sa mga non-smokers. Kasi pag nalalanghap nila yan, fatal din po pala yan, no? Fatal po to yon. Kaya ayun, 'di ba mapansin ninyo sa may mga local government units pinagbabawal nila yung paninigarilyo kung saan-saan, no? Lagi naglalagay yon kung mayroong sa isang mall, mayroon silang designate na smoking area, no? Na doon lang pwedeng manigarilyo, no? Yun because with the understanding that the secondary smoke or the second-hand smoke is dangerous as well. Okay? Para mapangalagaan yung kalusugan ng mga hindi naninigarilyo, yun dapat nandun sila sa area na doon lang sila pwedeng manigarilyo. Okay? So that's the big danger of smoking. Pangalawa, para mapanatili natin yung healthy lifestyle na sinasabi, yon, mahalaga sa atin, no? Kinakailangan nating magkaroon ng regular exercise and physical activity. Okay. When it comes to respiratory health, sa aking karanasan and sa aking kaalaman, isa sa pinakamagandang exercise na kung saan ay talagang mapapanatiling maganda ang ating paghinga, lalo na yung condition ng ating mga baga, ay yung swimming, no? I don't know if you agree with me. Yung swimming, yun talaga yun yung isa sa pinakamagandang exercise. At the same time, isang maganda din para sa heart, no? Yung swimming. Okay? Kasi yung paghinga talagang yung ventilation na sinasabi ay talaga na ma-maximize yan. Okay? So, yun yung pangalawa. Pangatlo is the proper nutrition and hydration. Okay? So, generally speaking naman, 'di ba, kahit nasaan, katulad ng napag-usapan natin sa ating pag-aaral ng oral practical examination, 'di ba, yung aftercare natin, ini-emphasize natin 'yon. Pagkain ng anong klaseng pagkain? Pagkain ng masustansyang mga pagkain. Ibig sabihin nun, iwasan natin yung mga junk foods, no? Kasi wala namang walang nutritional value sa ating katawan. Yan, iwasan natin po 'yon. At pangalawa dito, you can see here is hydration, no? So dapat may sapat na tubig na sa ating katawan, no? Na sabi nga ng mga experts is dapat 8 glasses of water per day, parang ganon, no? So ganon lang po 'yon, but just the same, mahalaga po na unawain din po natin na
kahit na maganda yung water, no, sa katawan ng tao, which is actually necessary po yan, necessity po yan, no? Kasi naalala ko po, ang tao na kapag pwede siya mag-survive na hindi kumakain ng 40 days. Okay? Pero ang isang tao hindi pwede mag-survive na hindi umiinom ng tubig within 3 days. No? So delikado po 'yon. Kaya 'yun yung dapat nandoon, no? Dapat may balance po 'yon, no? Enough water intake sa ating katawan. Ang pang-apat na maituturing natin na mabuti para sa ating pangkalusugan sa panghinga ay yung pagkakaroon o pananatili ng ating malinis, no, at malusog na environment. So that environment is itself, of course, alam natin pag malinis, di ba? Walang hindi siya prone sa mga harmful microorganisms. At the same time, of course, yun yung smoke free, yung mga ganon, no? So kailangan nandoon tayo sa ganong uri ng environment. Kaya ang ating mga policy makers, yung ating mga mambabatas, lalo na sa level ng ating local government, sila yung inaatasan, no, ng ating pamahalaan na gumawa ng mga karampatang mga regulasyon upang mapanatili yung ganong klaseng environment, no? Kasi whether we like it or not, napakahalaga po ng kalinisan kahit nasaan po. Lalo't higit kapag ang pinag-usapan natin dito ay ang ating pangkalusugang sa panghinga. Okay. So, I think yun yung mga bagay na dapat nating maunawaan. Muli, tulad sinabi natin, to help maintain a healthy lifestyle, avoid smoking, and then at all costs, we have to iwasan natin yung mga second-hand smoke na yan. And then we have to have regular exercise, we have to have proper nutrition, maintain a healthy environment. Okay? So, ayun po. In conclusion, ayan. Ano yung ating natutunan? No? So, we have covered early on kanina kung ano yung structure at yung mga functions, no? So, sa upper respiratory tract, napag-usapan natin yon, and then the lower respiratory tract. And then, to cite a few, ang mga functions na napag-usapan natin doon sa process ng paghinga, doon sa process ng pagkaroon ng gas exchange, sa process po ng pagkakaroon ng pag-maintain, no, ng tamang yung tawag niyan, tamang body temperature, at yung patungkol naman doon sa pagkakaroon ng defense, no, na additional defense ng ating katawan sa mga particles na pumapasok, probably mga harmful particles na pumapasok sa ating katawan, no, through the nose. Okay? And then, yeah, we have mentioned kanina that essentially breathing is necessary. Hindi po siya optional, na necessary for survival, no? Talagang kinakailangan natin 'yon. And of course, para magkaroon naman tayo ng ng healthy lifestyle or tumagal yung ating buhay, ayun, you must have a healthy lifestyle. And kaya ko nasabi po ito, mga kaibigan, mga kababayan, kababayan talaga, no, is that kasi aywan ko lang kung narinig nyo na sa akin ito in the past, like kung sinasabi sa aking mga estudyante, ang isang massage therapist ay hindi lang po yung totoong massage therapist, ha. Tayo na nagmamasahe, we are wearing different hats, no? Tayo ay sumusuot ng iba't ibang mga kalo, ng mga sombrero. So ano 'yon? Okay? Tayo ay hindi lang tayo nagmamasahe, kundi tayo din po ay mga advocate for health. Okay? Anong ibig sabihin ng advocate for health? Tayo ay may obligasyon na tulungan, i-educate natin yung ating mga clients patungkol sa pagkakaroon ng healthy lifestyle. Kaya muli nating silipin yung dati sa ating pag-aaral sa oral practical examination. Tiniyak ng DOH yun, no? Nilagay ng DOH yun. Saan yung parte nilagay ng DOH? Na yun yung tungkulin, gawain, responsibility ng isang massage therapist. Ito ay yung sa bahagi ng aftercare. Ayan. Okay? Aftercare. Kaya ako ang tingin ko lang diyan, ha, mga mahal kong mga mag-aaral. 'Di ba, ang trend na ngayon ng DOH, ano siya, analytical,
Nakuha nyo po yon, analytical na yung exam nila. Hindi na yung dati, dati kasi objective eh, no? What is the name of this? What is the meaning of this? Ganun yun eh, ganun yung objective eh. Pero pag analytical kasi, syempre meron yung mga pag-uusisa na binibigay ang DOH. And then if I remember, like kung sinasabi na rin sa nakalipas na huwag kayong mag-alala, mabilis lang yung exam ng DOH. 10 to 15, tapos na yan. No, narinig nyo yon, di ba? Sinabi ko yon dati. So, well, that might not be true no, sa mga darating na exam. Kasi in the previous exam, last between August 14 to 18, no, a few weeks ago, nakita natin na yung mga assessor pagdating sa oral practical exam, nagtatanong na rin po sila ng detalye. No, nagtatanong na rin po sila ng mga kung ano yung pini-perform mo, pino-prove nila, no? Ibig sabihin ng prove 'yon, talagang binabalidate nila. Kung naiintindihan mo. Ang akin na lang ganito eh. Ang akin lang, atin lang 'to, sekreto natin. Huwag kayong maingay. Ang akin na lang ganito. Kung gano'n na maging sistema ng DOH, nakuha nyo po 'yon, 'di ba? Analytical. And then there's already a pattern na lumalabas na nag-umuusisa na sila sa ginagawa natin. Ako tingin ko na lang ganito eh. For you to be able to probably kill the time, no, kasi para maubos mo na yung oras, is unahan mo na lang ng information. No, unahan mo na information. So whenever you discuss something with the assessor, for example, may tinanong siya about sa bahagi ng aftercare, di ba? Pagka nagtanong na siya ng ganon sa aftercare, birahin mo na siya ng lahat ng mga bagay na naintindihan mo about aftercare. Okay? So what I'm saying here is i-avoid natin yung one question, one answer na approach. Nakuha nyo yon? I-avoid na natin yon. Kasi pag one question, one answer, chances are, pagka ganon, mabilis matapos yung tanungan, magsushoot ulit sa panibagong tanong. Nakuha nyo? So, the best way para ma-build din yung confidence mo, kapag nagtanong siya, for example, okay, Madam therapist, ano ang nadudulot yung ginawa mo aftercare? Di banata mo na siya ng kwento, no? Ibig sabihin nun, wag ka nang mahiya. Lahat ng nalalaman mo, natutunan mo about aftercare, i-shoot mo na yun lahat. Why is that? Kasi maiwasan doon yung pagtatanong niya ng mga bagay na hindi mo alam sagutin. Bakit? Naubos na yun sa i-explain mo eh. Pero make sure na yung pagkikwento mo naman, talaga may sense. No, wag kang iwasan natin mamaya kasi sa overexcitement mo, pati yung mga ibang bagay na wala namang kinalaman sa aftercare, pinagbabanggit mo na, no? About sa mga nangyari doon sa mga artista diyan sa paligid natin o yung mga ganon. Wala nang relevance. What I'm saying here, if you have an opportunity, kasi na to parang pagalingan na lang ng pag-explain no? Pagalingan, pahusayan na lang ng pagpaliwanag. Ganun na lang gawin natin, no? Kaya sinasanay na namin kayo sa ganito. You try to think and you try to explain and never ever worry about your grammar or maybe perhaps the right word to say. Importante lang nagsasalita ka at na-explain mo, nare-reinforce mo. Does that make sense? No, nakukuha ninyo. No, so yun yung gagawin natin kasi ang akin na lang dito is kung gano'n na yung gagawin nila, hindi na lang sila kasi nung araw kasi ganito yung pattern nung araw 5 basic strokes, diretso explain mo lang, no? Makumpleto mo lang yon, no? Okay na yun, masaya na yung assessor noon. Pero kung nagsushoot na sila ng mga qualifying statements, mga questions, ibig sabihin nun, unahan mo na siya doon sa mga bagay na mas kabisado mo. Okay? Don't wait for your assessor to ask questions that you don't know. Okay? Medyo mangangapa ka na ron. At magsimula ka ng papawisan ng malalaki, no? Ganon. Pero if you find an opportunity whenever he says something or she says something na mas kabisado mo, doon mo sa banatan na explanation. Okay? Ganon yon, no? Pero again, ang warning ko lang doon, huwag ka masyadong magde-deviate doon sa mga bagay na walang kinalaman sa tinatanong sa'yo. Now, I would like to just raise one thing which I think which is equally important din.
what if, nandito na tayo ngayon sa portion ng parang na to, mentoring na to. What if your assessor has asked something that you don't know? Ayan. Okay, tingnan natin. Kung kayong tatanungin, ano ang inyong sagot? No? Hindi nyo alam yung sagot. No? Ako ang ganito na lang ang aking advice, if you may take it this way. Ang aking payo ganito. Hindi naman natin talaga ma-expect na lahat ng bagay ay alam natin. True or not? Diba? Hindi naman natin talaga masabi na naintindihan natin lahat ng bagay. Or minsan naman kasi, yung si assessor, lalo na kung nakita niya ang galing ng hagod mo, ang galing ng presentation mo, no? Pagpasok mo pa lang, talagang napaka-confident, no? Good morning, sir. I am examining number 001. Andito po ako upang kumuha ng oral practical exam. Ang galing, no? Ang galing. Si assessor, kapag nakita niya na napaka-confident mo, minsan ang papasa sa isip niya, sandali, parang pwede ito mag-top sa exam. Nakuha niyo po yun? No? Pwede ito, potential ito. Top, may term silang sinasabi nung araw parang top notch or potential or something ganun. Basta ganun yung pag nakitaan nila ng potential possibility na maging top notcher, yun na magsimula na siya magtanong na marami. At tulad ng binabanggit ko madalas, ang isa sa mga points o isa sa mga questions na tinatanong ni assessor is about the blood circulation. Nakuha nyo? No? Kaya 'di ba, kinukulit ko kayo nung araw, sabi ko binabanggit ko, kailangan kabisaduhin niyo yung circulation of the blood. Bakit? Kasi yan ang pinaka-pangpugi points mo no? Pumapasok sa inferior vena cava, superior vena cava, and then down to the left ventricle, right atrium, ventricle, yung gano'n. Pag na-explain mo siya ng dire-diretso, mamamanga si assessor. Nakuha nyo? Or sometimes, ito lang, atin-atin lang to sometimes ganito din. Diba? Di ba na, perform mo na lahat. No? And then, nagpo-post na si assessor na magtanong sa'yo ng mga bagay na gusto niyang tanongin sa'yo. Pwede na mag-volunteer ka na ng information. Halimbawa, pwede mong banggitin sa kanya kasi pag naramdaman mo na siya na magtatanong na siya, kaya dapat matalas yung pakiramdam mo diyan Nakuha nyo? Pakiramdam mo si assessor. Pakiramdaman mo siya. Pagka naramdaman mo, sandali, mukhang magsisimula naman na magtanong to si assessor, no? Medyo mangungulit na yan, no? Tsaka, minsan kasi, may mga assessor na nagpipretend na terror. Huwag kayo ma-expect na talagang terror, pero may mga assessor na they love to play that game na yung sa classroom, di ba? Minsan may mga teacher na gusto nila pakiramdam nila terror sila para katakutan ng mga tao. Ito yung pagka nagsandali nangulit si assessor at parang terror yung dating, huwag kayong mag-alala, hindi naman totoo yun. Okay? Huwag kayong magpanik. Yung kasi iba natataranta agad na talagang wala, nanginginig na, no? Pati yung kamay, no? Pag abot ng gumaganon-ganon na, nagsishake-shake na. Kapatid, lang yon? Drama effect lang ni assessor yon. Nakuha nyo? Kasi at the end of the day, si assessor, yan parang feather on his cap or her cap kapag yung kanyang inassess pumapasa. Nakuha nyo yon? Kasi sila mga assessor mag-uusap yan wala namang pumasa sa iyo gumagano, nagkakantsawan yan Ganon sila di ba? Siyempre gusto nila sikat din sila. So pag sinabi yung aking top notcher, yung aking inassess, pride din nila yon. Okay? So nakukuha niyo po yung point ko. No. Kaya wag kayong minsan kasi mindsetting lang yan Pagka mindset mo, ang isip mo, ang assessor ay terror, wala na. Pagpasok mo pa lang, lahat na, mula sa simula hanggang sa natapos, nanginginig ka na. Kulang na lang, magkukulaps ka na No? Kung hindi ka pa nag-breakfast, talagang magkukulaps ka. Nakukuha nyo po yun. I hope that makes sense. Sinishare ko ito kasi, tulad nung nabalitaan nyo kasi, di ba na nag-shift na sila ng approach sa evaluation. Sabi ko, kailangan natin i-ready yung mga estudyante. No? Kailangan maintindihan natin that this is just simply a mind game na kailangan yung prepared kayo at huwag kayo magpapadala sa kanila mga paninindak. Kasi ang desire ni assessor is either mag-top ka or pumasa ka. Yun. Pero, siyempre, minsan gusto lang nila na
tawag niyan, gusto lang nila na ma-test kung saan yung kakayahan mo. Kaya pakita mo rin, no? Kaya wag kang mag-react, wag kang maging violent, no? Nangyayari po 'yan sa totoong buhay. Ako nga sa ano pa lang to, sa AUSA pa lang minsan pag nag-evaluate ako, talagang may nagwawala rin, no? Kapag ka naramdaman nila hindi sila pumapasa, nagdadabog na yan, no? Naghahagis na yan ng ng kung ano-ano. Pero hindi naman ako ang hinahagisan, pero makikita mo yung violent reaction because sometimes people expect too much. Kaya lang yung enough nila is not really enough, no? Kasi hindi nagpa-practice, hindi nag-aaral, yung gano'n, no? So expect nila yung pa-cute nila. Minsan kasi may gano'n no? Hindi naman lahat may mga na daanin na natin sa pa-cutean, yung gano'n, no? Yung mga aseso hindi mo yan hindi mo yan madaan sa pa-cute, no? Kasi kapag alam nila na wala kang alam, talagang wala kang alam, hindi ka nila ipapasa. Pag alam nila na ikaw ay din, no? Minsan sa attitude, kapag alam nila yung attitude mo talagang tawag nun, yung hindi magandang attitude mo, hindi ka nila ipapasa. Okay? So I hope you're getting me, no, sa aking pino-point out, kasi yun nga, no, mas sa akin, sa tingin ko mas maganda yung ganito yung interaction na ganito, na kayo ang magkakaroon ng chance to really express yourself, and then you give your best shot, ika nga, na hindi lang naka-confine sa 5 basic manipulations. Okay? Kaya yun ang sinabi ko, minsan hindi na nga pinapatapos yun kasi mas interesting siya dun sa gusto niya itatanong okay, yung ganon. Okay, so I think that will be my piece for today. I don't know kung mayroon kayong maidaragdag doon sa aking binabanggit dito. And if probably if you have some questions, you could shoot it right now. Tingnan natin, we still have a little more time para masagot natin, no? Kung mayroon kayong mga agam-agam, mayroon kayong mga alinlangan patungkol doon sa inyong paghanda sa DOH. Anyone who would like to raise a question? Merong nagpaalam na nauna, it's okay, no? Kasi may mga importante kayong lakad, that's okay with me. Anything else you would like to perhaps add, no? Idagdag nyo doon sa ating discussion for today. Okay lang ba tayo? Oo. Ma'am Lane, do you have anything to ask, to validate, or meron ka bang parang nakita ko malalim yung iniisip mo Okay, go ahead, Ma'am Lane, if you have anything to ask. Good morning, sir. Doon po, sir, sa sa ating mga demonstration of 5 basic stroke massage. Yung parang naisip ko lang, sir, yung assessor might ask yung doon sa mga benefits Halimbawa, halimbawa, sinabi mo ng stimulates nervous system and then quickly, baka pwede silang magtanong, what do you mean by that? Diba, sir? Pwede yung ganun? Yeah, it's possible. No. It's possible. Oo. So, anong question mo, Lalaine? Yun yung question ko, sir, na actually, di naman sa question, realize ko lang na kailangan talaga kahit yung sa benefits sa aming mga magkukuhang exam, kailangan maintindihan ko ano yung sinasabi kasi magtatanong siya Yeah. Sasabihin niya na, what do you mean by that? Suitensed area after deep work. Kailangan, sir, prepared kayo. Prepared, sagutin kung ano yun. Kasi sinasabi yung benefits, pero kung di natin alam what do you mean by that, din yun, fail din yun sa harapan ng assessor. Okay. Actually, sir, di siya tanong, na-realize ko lang na pwedeng ganun gawin ng Yes. Okay, that's a perfect observation, Lalaine. Kasi tama po yun. Ayan yung sinasabi natin na, di ba, number one, ako bumabalik lang ako dito sa kanipisan ng manual. Manipis lang yung manual Manipis lang yung manual. Alisin mo yung Tagalog dyan, ilang pages lang siya. But the point there is, habang binabasa yung manual, you try to understand everything that is written in the manual. Hindi naman kailangan perfect mo siya ma-explain, pero at least, ika nga sa English, you have a working knowledge. No? May naintindihan mo ng gano'n, no? At kaya mong ipaliwanag. Not necessarily based doon sa nakasulat sa manual, kung hindi, based on what you understand. Nakuha niyo po yon. Kasi si assessor, hindi naman siya mag-expect na talagang ang galing mo mag-explain, no? Talagang super na husay. Hindi naman siya mag-expect. Bakit?
Kasi babalikan natin yung basic na requirement, no, academic requirement. Lahat kayo ini-expect ng assessor na high school or, well, of course, except to the others na may mga college degree, may mga masteral degree, no, kasi minsan may mga nag-i-enroll na mga abogado, yung mga ganon. Hindi naman, ilang piraso lang po yun. But majority, o perhaps sabi na natin, mga almost 85 to 90% ay high school level. So, hindi ko naman minamaliit yung high school level, but the point there is, alam na nila kung anong capacity ng tao umintindi ng mga bagay-bagay. Okay? Ang kanila lang dyan is, pag malaman nila na naintindihan mo, masaya na yung DOH. Nakuha nyo yon. Hindi nila in-expect na talagang mag-explain mo, rocket scientist yung pag-explain mo. Hindi yun. Basta pag na-explain mo lang at nakikita nila yung heart mo na talagang porsigido ka, matutuwa yun eh. Nakuha nyo po yun. So, ganun lang po yung kaya sinasabi ko, yung psychology na yung exam is laro lang yan ng assessor para tingnan niya kung hanggang saan yung kaya mo. Pero hindi ka niya aasahan na nape-perfect mo yung lahat ng laman ng manual. Because ako personally makapagsasabi, hindi naman lahat ng assessor aral yung manual eh. Nakuha nyo po yun? Hindi yan sila lahat, they are not experts. No? Ang iba dyan, probably, of course, mga iba, probably sabihin natin, doktor yan sila, mga nurse. Pero hindi naman nila talaga ginagawa yan araw-araw. Kayo ang expert sa totoong buhay. Kayo araw-araw niyo, ilang taon nyo nang pinanggagawa. Iba sa inyo, 10 taon na. 15 taon, tapos masisinda kayo sa inyong assessor na ang alam lang naman niya mag-define, mag-explain. Kayo ang gumagawa. Nakuha niyo po yun. Anyway, so thank you so much for that, Lalaine, ha. Si Marisol. Yeah, si Marisol. Ma'am Marisol, ano po yung tanong niyo po? Go ahead. Lang po, base po sa experience ko kasi, may minamasahe ako, sir. Nung patingin po siya sa shop, is wala akong nakita sa kanya normal. Pero nung after ko na siyang minasahe sa likod, nung pinapabaliktad ko na siya, parang nagkaroon siya ng allergy. So, ask ko lang po, kasi nga, sa yung aking ginawa, tinigil ko siya, kasi nga, mahirap ang ko kasi pag allergy, tapos imasahe mo pa yung ulit yung katawan, lalo na sa mukha, baka yung blood bath circulation, sir. Pero yung kasama kong isa na kumbaga parang head namin, minasabi niya yung ulo. Tanong ko lang po, tama po ba yung ginawa niya or yung akin po decision? Okay. Kung akong tatanungin, kasi wala naman tayong hard and fast rule, ika nga patungkol dyan. Pero ang akin dyan is lahat ng bagay na nasa massage room, ang dyan mahalaga is you have to make your own judgment call. Ibig sabihin nun, base sa iyong nararamdaman at base sa iyong naunawaan, you have to make a decision. Diba? Kasi at the end of the day kasi kung anong mangyari sa client, ikaw yung sagutin mo yan eh. Yan nga po kasi diba? Biglang sir, parang sabi ko, ma'am, ano bang kinain niyo before kayo pumunta? Sabi naman niya, nag-sushi daw siya. Ayun. Tapos, sabi ko, before ba meron kayong allergy? Hindi yung sinabi sa akin. Wala raw. Kaso nga after, kasi nagmamasahe ako ng mami. Mga pre and postnatal. Before daw wala siyang allergy. After nung, sabi ko, ma'am, kasi baka nagkaroon ka ng allergy after nung delivery nyo sa pangalawang anak. Na hindi nyo alam. Kasi meron gano'n na yung immune system nyo nagbago or something. Hindi ngayon lang po nag-react. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, hindi ko siya imamasahe kasi nga baka magkaroon ng ang dugo masyadong sir pa. Yeah. Pero I think what I like sa ginawa mo is number one, you did not assume anything. Okay? Yun yung dapat natin iwasan. Minsan kasi pag may nakita tayong ina-assume na natin agad. Pagka gano'n, meron tayong na-observe sa ating client, you try to prove, you try to ask, you try to validate. And the only way to validate is by asking questions. Okay? So talagang sinabi mo, ano yung kinain nyo? Ano bang para magkaroon ka ng idea. At the same time siya din, makapag-isip-isip siya na hindi yan totally kasalanan ng therapist.
Yung, Kasi sir, oo. ang nangyari kasi natakot na siyang pumunta sa massage. Sabi niya, I don't like to come here anymore. Oo. Hindi eh. Ayan. Hindi siguro sa ganon. Tapos inano ko, nagpa-check ka ba ng blood mo? Ni-message ko siya. Hindi po sa massage, ma'am. Ayun. Nangyari po sa kinakain Yan. ko. Kaya, Sabi niya, kaya ang bottom line, no, if I may, ang bottom line kasi dyan is, kailangan talaga, number one, you ask questions. Kasi para hindi magkaroon siya ng assumption na ikaw may kasalanan. Kasi maisip-isip niya eh. Pagka nagsimula ka magtanong, maisip-isip niya, sandali, may kinain pala ako, alam ko bawal sa katawan ko. 'Di ba? May mga allergy pala ako, yung ganon. Wala itong kinalaman sa ginawang masahe ni Marisol. Yung ganon, 'di ba? So, na-diffuse ang issue. Na-diffuse ang issue at the same time, ako ang tingin ko lang dyan eh, kasi pagka nalaman ninyo, halimbawa, napag-alaman ninyo, narinig ninyo, siya nagsabi, kasi nakalimutan ko, bawal pala sa akin yung kumain ng ng mga seafoods, yung ganon. So, ma-reinforce mo si client at maturuan mo si client not to be careful with the food that he eats or she eats. Okay, that is one way, yung sinabi ko kanina, na obligation ng isang therapist. Kasi ang ating obligation is i-educate natin yung client natin. Nakuha nyo? Hindi na yung anong araw kasi basta masahe lang. Nakuha nyo po yun. Ngayon hindi na yan dapat. And you know what? If you do that, ma-appreciate ng client na ikaw ay isang therapist na may alam. At ikaw ay isang therapist na nakakaintindi. At ikaw isang therapist ay may malasakit sa client. Okay? Hindi na tulad nung araw, masahe lang na masahe, mabayaran ka lang, tapos na ang usapan, uwi na yung client, yung galon. Hindi yung ganon. If you could make a follow-up question, if you could make a follow-up statement by way messaging your client, yung ganon, ma-appreciate nila. At alam niyo pagka ganon, kasi mga client niya naghanap ng therapist na mapagkatiwalaan. Parang katulad ko. If whenever I go to a place, gusto ko pagka like yung hair ko. Pag nagpapagupit ako, gusto ko pagka nagpagupit ako, yung alam ko na kumpiyansa ako sa kanya, na sa kanya na ako babalik at babalik. 'Di ba? Parang kakaiba naman siguro yung type mo na tuwing magpagupit ka, pupunta ka sa iba-ibang mga manggugupit. Hindi mo alam yung mga disenyo ng iba, yung ibang mga manggugupit, 'di ba? May kanya-kanyang style. Ganun din sa pagmamasahe. Kung sa paggugupit, naghahanap ka ng hairstylist mo o ng barber mo na talagang yun ang suki mo at alam niya na yung kiliti mo, alam niya na yung gusto mo, hindi mo na sa kailan sabihan, ganun din sa pagmamasahe. Nakuha niyo po yun. And that will add up to your return client. Kaya kapag ka ganun yung style mo, alam mo, lalo na kung maayos kang kausap, no? At marunong kang, siyempre, 'di ba, napag-usapan natin yung sa ating lessons in the past. Yung confidentiality, you know how to keep secrets. Pag anong kinuwento niya, you just keep it to yourself, no? Hindi mo pinagkakalat, hindi mo pinagsasabi sa kapwa therapist, yung ganon. Kasi sikreto niya yun eh. Nagbi-build ka ng confidence sa iyong client. Okay? At yung client, masasabi niya, nako, salamat naman, hindi mo pinagkakalat. Ibig sabihin, mapagkatiwalaan ka. Lalalim yung relationship na ganun eh. Diba? Lalalim yung relationship na ganun. So, thank you for that, Marisol. I think that's really excellent thing you did. No? You ask questions and then nagfa-follow through ka sa kanya. No? Yung ganun. Yun yung dapat nating gawin. Kaya kung ako yung client, kung ako yung therapist mo, ako yung client mo, di ba? Matutuwa ako sa iyo. Ibig sabihin nun, hindi lang pala to pera-pera si Marisol. Kasi minsan humantong sa ganung usapan pera-pera lang naman yan eh, yung ganun. Okay.